Nasa harap ang lahat ng isang malapad at mahabang lamesa. Lahat ay dinumero ang mga kilos. Naroon sa pagkainan ng lahat ng mga nakatataas na tao sa kanilang angkan. At naroon rin ang pamilya ng babaeng ipinagkasundo sa kanila. Alfred, nais kong ipakilala sa iyo si Esmeralda Agoncillo. Mayaman din ang pamilya nila at tiyak na may magandang patutunguhan ng negosyo ng ating mga pamilya. Saad ng ama ni Alfred. Okay, Papa. Kayo naman palaging nasusunod. Kung ako na ba dapat ang ikasal, payag ako. Kailan ba ang kasalang ito? Tanong niya sa mga ito, habang sa dalagang si Esmeralda nakatitig. Sa babae lang nakatuon ang paningin niya at kinikilala niyang maigi ang bawat hilat siya ng mukha nito. Sumimangot naman ito at hindi na muling nagtapon ng tingin sa kanya. Nang matapos ang kainan, naglakad-lakad sila sa hardin ng kanilang mansyon para daw mas lalo nilang makilala ang isa't isa. Nang panahong yon, naroon din si Rafael. Kadarating lang nito sakay ng motorsiklong madalas nitong gamitin. Hindi alam ni Esmeralda kung bakit bumilis ang tibok ng puso niya nang makita ang lalaki at palihim na kumindat sa kanya. Tila napansin naman ni Alfred ang biglaang pamumula ng pisngi ng dalagang nakatakdang ipakasal sa kanya. Kamusta? Mukhang siya ng dalagang nakatakdang ipakasal sa'yo. Nakangising tanong ni Rafael sa kanila. Oo, siya nga. Kaya nga kami nag-uusap ngayon para magkakilala pa kami ng lubusan. Hindi ba, Esmeralda? Tanong niya sa dalaga. Okay, sige na. Aalis na ako. Nakakistorbo pala ako sa inyo. Advance happy wedding. Tinapik pa nito ang balikat ni Alfred at saka tumalikod. Si Esmeralda naman ay nakatingin lang sa papalayong binata. Ano, handa ka na ba sa kasalan natin? Ako kasi matagal nang nakahanda. Tanong ni Alfred na sinabayan ng sagot din. Ako? Sa totoo lang ayaw kong magpakasal. Hindi pa naman tayo magkakilala. Ganun ba? Hayaan mo at makikilala rin naman natin ang isa't isa. Pumamulsa si Alfred at napating na lang sa ibang direksyon. Lumipas nga ang isang buwan at handa na ang lahat. Iyon ang oras ng kasalang Alfred Alcantara at Esmeralda Agoncillo. Nasa simbahan ang lahat at maayos naman ang mga kaganapan. Ang mga tauhan ni Alfred ay nakahanda sa anumang maaaring mangyari. Dapat palagi kayong handa, sabi niya sa mga tauhan niya. Bakit, sir? Sa tingin niyo ba may manggugulo? Wala naman, pero ang lahat ay dapat nasa ayos. Tandaan ninyo, ito ang kasal ko. Maraming investor at mga kapartners namin sa pagnenegosyo ang naririto ngayon. Mariing bili ni Alfred sa mga tauhan. Nang nasa ayos ng lahat at nakita nilang dumating na ang bridal car, lahat ay naghanda na sa magaganap na kasalan. Bumaba na rin si Esmeralda sa sasakyan at naglakad patungo sa altar kung saan naroon na si Alfred. Guwapo naman ang binata sa paningin ng lahat, pero hindi maunawaan ni Esmeralda kung bakit wala man lang siyang nararamdamang kilig o anuman sa puso niya. Hindi niya maunawaan kung bakit. Kahit na kaunting excitement ay hindi niya madama. Wala ring kahit nakaba. Ano ba, Esmeralda? Manhid ka na ba? Tanong niya sa kanyang sarili. Wala man lang kilig, wala man lang kaba, o kahit na ano. Wala akong nararamdaman sa'yo. Yun ang tanging tumatakbo sa isipan niya. Kaya naman nang magsalita ang pari sa kanyang harapan, wala rin siyang naririnig. Ikaw, babae, nakahanda ka bang makasama si Alfred sa habang buhay? Tanong ng pari at hindi niya alam na nakatatlong beses na itong nagtatanong sa kanya. Ho! Gulat nitong nasambit, ngunit ilang beses na tumikim at umubo. Tinanggal nito ang suot na belo at pabagsak na itinapon yon, tsaka ubod ng bilis na tumakbo. Nagulat naman ang mga tauhan ni Alfred kaya hindi agad nakakilos. Hanggang sa nakalabas ng simbahan si Esmeralda. Habulin niyo, mga inutil! Sigaw ni Alfred sa mga tauhan. Si Esmeralda naman ay papalayong tumatakbo. Saktong papalikuroan ang motor ni Rafael at nakita ang dalaga. Napahinto ito upang tanungin kung anong problema. Oh, bakit? Anong problema? Bakit ka tumatakbo? Tanong ni Rafael. Basta, paandarin mo na! Sambit niya, sabay sakay sa motor nito at saka yumakap ng mahigpit. Hala, bakit ka sumakay sa akin?
Natatarantang tanong ni Rafael. Sira, hindi ako sa'yo sumakay. Sa motor mo. Pasinghal pang sambit ni Esmeralda. Sige na, alis na tayo. Ayun na sila. Sigaw pa niyang muli. Kahit naman naguguluhan ng binatang si Rafael, pinaandar nito ang kaniyang motor. Samantalang nang makabot sina Alfred sa kalsadang yon, wala na ang dalaga. Bakit ang bilis naman niyang nawala? Napapakamot sa ulo na tanong ng isa sa mga tauhan ni Alfred. Ang tatanga niyo talaga, mga inutil! Buliyaw pa ni Alfred. Hanapin niyo, huwag kayong titigil hanggat hindi niyo nahahanap ang babaeng yon. Galit na sigaw ni Alfred habang humahangos din sa pagmamadaling mahabol ang dalagang nawala na sa paningin nila. Dahil sa mga nangyari, nabilad sa kahihiyan ang pamilya ng mga Alcantara. Wala silang kaalam-alam na si Rafael na isa ring Alcantara ang tumulong sa babae para makatakas. Hoy, wala akong kinalaman sa'yo ha. Hala ka, runaway bride ka pala. Bakit sa dami ng tao, ako pa yung hiningan mo ng tulong? Napapakamot sa batok na tanong ni Rafael kay Esmeralda. Hoy, ikaw yung biglang dumating at humarang sa daraanan ko. Siyempre, tumatakbo ako at nagmamadali. Sa'yo na ako napasakay. Pabuliyaw na sambit ng dalaga. Oh, bakit ikaw pagalit? Napahalukip-kip na tanong ng binata. Ha? Hindi kaya? Hindi ba yan? Lumalaki ang butas ng ilong mo. Napangising sabi pa ni Rafael. He, dyan ka na nga. Tumalikod ang dalaga at akmang aalis. Saan ka naman pupunta? Uuwi ka sa bahay ninyo? Para masabon ka ng walang banlawan ng mga airpods at airmats mo? Sambit nito na ang salita ay parang gangster. Ayos tumakas ako sa isang bilyonaryo para lang sa isang lagalag o gangster na gaya mo. Napahalukip-kip si Esmeralda. Napapairap at naiinis kung bakit nga ba niya nagawa yon. Bakit nga ba kasi? Okay naman si Insan. Tanong pa nitong muli. At naglabas pa ng sigarilyo at hinititbugay yon sa harapan niya. Pwede ba? Baka hikain ako, tumigil ka. Biglang hinablot ni Esmeralda ang sigarilyong may sindi na at pahagis na itinapon sa lupa, tsaka iyon inisqueeze. Anak naman ng pating huling yosi ko na yun Napapakamot at napadabog ito sa lupa ng mga paa. Kaysa naman hikain ako. Inis itong napahalukip-kip ng mga kamay at tinalikuran ng binata. Sa isang banda, galit at puot naman ang nadarama ni Alfred dahil sa ginawang pagtakas ni Esmeralda sa mismong kasal nila. Kaya simula noon ay wala na itong ginawa kundi ang ipahanap ang dalaga. Ilang mga goons ang inutusan nitong hanapin si Esmeralda. Hanapin niyo siya. Huwag kayong magpapakita sa akin kung hindi niyo siya mahanap dahil kayo ang mananagot sa akin. Yes, boss. Hahanapin namin siya. Kahit sa sulok ng mundo. Anong sabi mo? Sa sulok ng mundo? Sira ulo ka talaga. Sabay na batukan ng among leader nila ang isa sa mga lalaking tauhan. Aray, bakit? Mali bang sinabi ko? Halika na nga. Galit pang sabi ng bossing nila. Habang naghahanap sa iba't ibang lugar, napadako ang mga ito sa isang pamilihan sa isang malaking syudad sa Kamaynilaan, ang kilala at sikat na pamilihan. Isang babae naman doon ang may tulak na kariton at nagtitinda ng gulay at prutas. Bili na kayo ng pechay, talong, mustasa at iba pang gulay, mga suki! Bili na! Malabak lang sigaw ni Emerald sa tinig ng boses niya. Ang lahat ay napapalingon sa kanya. Isang mahaba at may paalon-along buhok at nakasuot pa siya ng may kalumaang apron. Mga suki, bili na! Bumili na kayo! Boss, tingnan mo yung babae. Di ba siya yun? Sabi ng isa sa mga lalaking nakaitim at itinuturo ang dalagang nagsisisigaw roon para makabenta. Oo nga, siya nga. Tingnan mo, kamukha nga niya. Pero bakit ang dungis? Sabi naman ng boss. Boss, malamang, nagtatago siya. Siyempre para hindi siya makilala nag-disguise siya. Sabi naman ng isa sa 5 kalalakihan. Okay. Hindi na tayo malalagot kay Boss Alfred. Sige, humanda kayo at kunin niyo siya. Bilis! Utos pa nito. Habang tulak-tulak naman ni Emerald ang kaniyang karitong may lamang mga gulay at prutas. Pechay kayo dyan! Mansanas! Ubas! Ay, wala pala akong ubas. Sabi nito nang maalalang walang ubas sa mga paninda niya. Miss,
Magkanang pechay mo? Mahal, ay este. 10 piso po ang tali. Bili na po. Mura lang pala. Bibilhin ko na lahat. Pati yung mga yan. Lahat yan. Magkano ba? Tanong ng lalaking nakaitim. Kung lahat po ito? Tumingala pa siya at kinumpas-kumpas ang isang daliri habang nagkikwenta. Napapatingin din ang isang lalaki sa itaas. Ang galing niya, boss. Nakikita niya ang mga numero sa langit. Mabilis namang nabatukan ng boss nito ang tatanga-tangang lalaki. Tanga ka talaga. Nagkukumpute yan. Mga 5,000 po ito lahat. Bibilhin niyo na po? Oo. Kaso, nandun sa van ng amo namin. Nandun ang pera. Sambit ng lalaki. Di kunin niyo muna. Ako pa bang kukuha sa van ninyo? Habang binabalot ko po kunin niyo. Matapang panautos niya sa lalaki. O sige, ibalot mo na lahat. Tulungan niyo. Utos din ng leader ng mga ito. Maya-maya ay naroon na sa tapat nila ang itim na van. Bumukas ang pintuan sa tagiliran at isa-isang ipinasok ang mga paninda niya. Maya-maya ay itinulak na rin siya ng isang lalaki papasok sa loob ng van. Ano ba? Bakit niyo ko pinasok dito? Mga walang hiya! Sino ba kayo? Huwag akong kidnapin niyo kasi walang pangaraan sa mga pamilya ko. Mahirap lang ako! Sigaw ni Emerald habang pinupukpok ang mga likod ng mga lalaki. Ba't nananakit ang babaeng to? Sabay ang ba nito sa kanya kaya natigilan siya. Bugoy, huwag mong sasaktan yan. Mayayari tayo kay boss. Gusto mong manghiram ng mukha sa aso kapag nagkataon? Salita ng pinaka-leader nila. Anong muka? Baka puwet. Mukhang puwet naman ang lalaking to eh. Sigaw pa ni Emerald sa kanila. Aba, loko to ah. Malakas namang nagtawanan ng iba pang mga kalalakihan na nasa van dahil sa sinabing iyon ni Emerald. Totoo naman kasi Bugoy, mukha kang puwet, kaya puwet ng asong hihiramin mo. Muling nagtawanan ang mga ito. Sandali nga lang, sino ba kayo? Bakit niyo ako dinukod? Ano bang nagawa kong kasalanan? Tanong niya sa mga ito. Sa amin wala, sa boss namin meron. Sagot pa ng lalaking sinabihan niyang mukhang puwet. Ano naman ang nagawa ko? Wala akong maalalang may pinagkautangan akong lending. Nagtitiis nga akong wag lang mangutang eh. Mafia ba yung amo nyo? Tanong niyang muli at kinukulit ang mga lalaki. Hindi nga. Bakit ba ang kulit mo? Ikaw kasi, tatakas-takas ka sa kasal ninyo. Bakit ba kasi? Gwapo naman ang boss namin. Anong mali sa kanya? Baka mukhang puwet na kagaya mo. Hindi naman yung iiwan kung hindi. Baka kagaya ninyo na masama o galit amoy putok. Napahagalpak pa siya ng tawa habang sinasabi yon. Natawa naman ang driver. Pinagsasabi nito, sa lahat ng kinidnap, ikaw yung malakas ang loob namang lait no. Di ka takot masaktan? Inambaan pa siya nitong muli. Oo, sabi ng leader niyo wag mo akong sasaktan, di ba? Pasalamat ka. Halos umusok ang ilong na sambit ng lalaking goon sa kanya. Bakit ba kasi? Kasi naman Ma'am Esmeralda, dapat hindi niyo tinakasan si boss sa mismong araw ng kasal mo. Anong Esmeralda? Emerald po ang pangalan ko. Giit pa niya, ngunit nagtawanan lang ang mga ito. Huminto ang kanilang sasakyan sa tapat ng napakalaking bahay. Malaman siya ng bahay bakasyonan ni Alfred sa Laguna. Doon niya inuutos na ipadala ang babaeng nakuha ng mga tauhan nila na inakalan nilang si Esmeralda. Nang makababa, namangha si Emerald sa nakitang bahay. Wow! Ang laki naman pala ng bahay na to ah. Ano tong kwentong to? Alam ko na to. Beauty and the Beast. Mukha bang halimaw ang lalaki? Madaldal pa rin niyang tanong. Ang ingay ng babaeng to. Kanina pa siya walang tigil sa kakadaldal. Pinakain ka ba ng puwet ng baboy? Sabat naman ng isang lalaki. Che, ewan ko sa inyo. Kayo kaya ang nasa kalagayan ko. Hindi kayo magtatanong? Nasa na bang amo nyo? Nang makastigo ko na. Kuha ng kuha. Hindi naman ako yung hinahanap nyo. Wala akong utang kahit na kanino, no? Pumasok ka na. Tinulak naman siya ng isa pa sa mga lalaki, kasunod ng amo nila. Tumambad sa harapan ni Emerald ang napakalawak na sala. May mga malalaking furniture at malalambot na upuan. Nakatayo sa may malaking bintana na may malaking salamin ang isang lalaking nakapamulsa pa. Gwapong-gwapo ito sa suot nitong white slack at naka-white suit rin na animoy isang groom na ikakasal. Natulala naman siya habang pinagmamasdan ng buong paligid. At nang mapatingin sa lalaking nakatalikod, mahaba ang buhok ni Alfred na nakatali sa likod.
Nakasuot ng clear eyeglass, humarap ng dahan-dahan na tila slow motion din niya itong nakikita. Sa isang iglap tila naranasan ni Emerald yung mga napapanood niya sa TV, kung paanong na love at first sight ang mga tauhan sa isang palabas. Long time no see. Seryoso at tipid nitong salita sa kanya. Bakit po? Magkano po bang utang ng pamilya ko sa inyo? May utang po bang itayatinay ko sa inyo? Ako po bang pinangbayad nila? Napaluhod siya sa kulay pulang carpet. Ha? Nasabi na lang ni Alfred. Kanina pa yan, boss. Nagpapanggap na hindi siya sa Esmeralda. Emerald daw ang pangalan niya. Sabat na naman ng lalaking kanina pa niya kahuntahan. Well, sige na. Umalis na kayong lahat. Ako nang bahala sa babaeng yan. Maring utos ni Alfred sa kanila. Nagsialisa naman ang mga ito at naiwan silang dalawa. Tumayo si Emerald at umupo sa malambot na sopa. Wow! Ang lambot! Ikaw lang bang nakatira sa bahay na to? Oo, at dahil ako lang, pwede kong gawin sa'yo ang lahat ng gusto kong gawin. Pwede kitang angkinin kung kailan ko naisin. Sambit nito na may himig galit. Angkinin? Ano ako gamit lang? Angkinin? Oy, mister! Bagay lang ang pwede mong angkinin. Hindi nauunawa ang sagot niya kay Alfred. Kamuntik naman itong matawa. Kaya lang ay napigilan at sumeryoso na naman ang tingin sa dalaga. Pinakatitigan niya ito. At ayon sa pagkakatanda niya sa mukha ni Esmeralda, ito yon. Hindi naman pwedeng may kakambal ito. Bago pa maganap ang pagkakasunduan ay nakilala na nila ang mga kapwa-pamilya at wala siyang narinig na may ipinakilalang kakambalang dalaga sa kanila. Maya-maya ay narinig niya ang kalam ng sikmura nito. Nagugutom na ako. Ay, naalala ko. May mga gulay nga pala ako sa van. Sandali lang at kukunin ko. Tumakbo ito palabas at nakita na naman iyong lalaki. Hoy kuya, akin ang mga gulay ko dyan at mga prutas. Tutal wala ka pa namang binibigay na bayad. Sigaw pa niya sa mga ito. Napapakamot naman na kinuha ng lalaki ang lahat at ipinasok sa loob ng mansyon. Mabilis niyang binulatlat ang plastik. Gutom na siya at noon lang niya nadama yon. Kumuha rin siya ng isa para sa lalaking kanina pa nakatunghay sa bawat kilos niya. Naka-cross legs pa ito at nakasapo ang kamay sa baba. Oh, sabay abot niya ng mansanas. Ano yan? Tanong nito na napakunot ang noo. Bakit? Sang planeta ka ba galing? Wala bang mansanas sa planeta mo? Natatawang tanong ni Emerald. Ano? Parang ibang-iba kayata magsalita ngayon. Kasi ang alam ko, kilala sa buong mundo ang mansanas. Pero ikaw, hindi mo kilala ang hawak kong to? Baka kako, alien ka, yung bang galing sa ibang planeta. Natatawa pa nitong sabi sabay kagat sa mansanas. Napahilot na lang sa sentido si Alfred. Kunti na lang ay maniniwala na siyang ibang tao ito. At hindi ang babaeng nakatakdang ipakasal sa kanya. Napatayo siya tumakyat sa itaas na bahagi ng bahay niya. Nagtataka naman si Emerald na sinundan na lang siya ng tingin. Sa isang lumang talyer na mukhang junk shop, ang lugar na kinapadpara ni na Esmeralda at Rafael. Ano ba naman itong lugar na to? Ito bang bahay mo? Kunot ang noong sambit ni Esmeralda. Nagrereklamo ka ba? Tanong naman ni Rafael. Oo, kasi naman hindi ako sanay sa hirap. Alam mo namang lahat ng bagay na kukuha ko. Bakit kasi ikaw pa yung nakasama ko? Ang malas ko naman. Bulalas pa ng dalaga. Nagmamaktol na umupo sa isang lumang kahoy na upuan. Nang maupo ito, ay medyo nabali pang isang parte ng upuan. Grabe, ang bigat mo pala. Halos mawasak mo ang upuan ko. Natatawa man, ay pinaseryoso ng binata ang boses. Ano bang pinagsasabi mo? Ang gaan ko kaya? Hindi mo pa nga ako pinapakain eh. Inis na namang singhal ng dalagang si Esmeralda. Ano, gusto mo bang ibalik na kita sa pinsan ko? Kasi siya mayaman. Makukuha mong lahat ng bagay na gusto mo. Hindi ka kamo sanay sa hirap. Nagkapamewang pang sabi ni Rafael habang suot ang all over na damit. Ngunit nakababang pang itaas na bahagi ng suot nito at nakasando sa pang itaas. Madumi kung titingnan si Rafael. Paano ay ilang araw na nitong inaayos ang isang lumang sasakyan. Boss Raf, biglang pumasok ang isang lalaki. Oh, Boyet, anong sadya mo? Tanong naman ni Rafael. Eto, may dala akong scruff. Baka gusto mong bilhin.
At yung mga bataan ko nasa labas. May dalang kung ano-anong kalakal. Bibilhin mo ba raw? Sige, ipasok mo. Teka, ano ba tong lugar mo? Talyer o junk shop? Naguguluhang tanong ni Esmeralda. Oh, Boss Raf, sino siya? Tanong ni Boyet. Ah, siya ba? Magiging misis ko, malapit na. Nakangising tugon ni Rafael sa kausap. Umusok naman ang ilong ni Esmeralda. Ngunit hindi nagawang sumagot dahil naalala nitong pinaghahanap nga pala siya ng mga tauhan ng lalaking tinakbuhan niya sa kasal, si Alfred. Sige na, at mukhang nakakaistorbo pala kami, sabi naman ni Boyet. Nang makalis na ang mga ito matapos bayaran ni Rafael, nagulat pa itong sinalubong ni Esmeralda ng mga kamao ang dibdib nito. Bakit mo sinabing magiging misis mo ko? Walang niya ka? Hindi ako tumakbo sa kasal ko para lang maging asawa mo, no? Sambit nito sa kanya. Ngunit nahuli naman ng binata ang mga kamay nito at sandali silang nagkatitigan. Ikaw ha, ang taray mo ah. Kung ayaw mo sa akin, bumalik ka na doon sa mayaman mong pamilya. Unang-una, wala naman akong kabalak-balak na ampunin ka. Maliban na lang kung may kapalit. Napahalik pa ito sa labi niya. Bastos! Natakpan niyang labi niya ng likod ng palad. Ngunit lumambot ang kanina'y matapang na mukha niya. Yan, halik lang palang magpapatigil dyan sa malatigri mong ugali. Napapangising sambit ni Rafael, tsaka siya tinalikuran at nagbalik sa ginagawang sasakyan. Natahimik naman si Esmeralda at napapatunghay na lang sa binata. Maya-maya ay inutusan siya nito. Miss Tigre, psst! May kasama pang sutsut. May pangalan ako, hindi ako hayop. Okay, huwag ka nang magalit. Magsaing ka na. Kasi nagugutom na ako. Sambit pa nito sa kanya. Ano? Magsaing? Nanlalaki ang mga mata ni Esmeralda. Napabangon naman si Rafael, buhat sa pagkakahiga sa ilalim ng sasakyan. Bakit? Hindi ka marunong magsaing? Grabe, anak mayaman nga talaga. Walang alam sa buhay. Paano naman kaya kung mag-isa ka lang? Paano ka na kung hindi kita kinupkup? Natatawang sambit ni Rafael. Tumayo na ito ng tuluyan at tinungo ang maliit na kusina nila. Halika. Tawag pa nito sa kanya. Bakit? Halika, nang matuto ka. Ikinumpas pa nito ang 4 na daliri. Lumapit naman siya sa binatang nooy may hawak ng kalderong sing-itim na ng uling ang puwitan. Anong gagawin ko? Napapanguso niyang tanong. Nang makalapit naman siya ay hinila siya ni Rafael at pumwesto ito sa likod niya. Anong? Natitigilan pa niyang salita. Ganito magsaing. Lagyan mo ng tubig tapos halu-haluin mo ng kamay mo. At habang sinasabi yon, ay hawak nito ang kamay niya at halos nakayakap na ito sa kanya. Hindi niya tuloy maiwasang makadama ng kakaibang kilabot at hindi may paliwanag na kuryente. Pwede ba? Lumayo ka nga sa akin? Patulak niyang singhal sa binata. Ikaw nang ang tinuturuan eh. Sabi pa ni Rafael na napahawak sa batok. Pwede namang magturo ng malayo ka. Don't try to seduce me. Banta pa niya sa binata. Wow! Ako pang nangaakit. Okay, sige. Pagtapos mong haluin, itapon mo uli yung tubig. Makatlo mong hugasan, tsaka mo sukatin ang tubig ng kamay mo. Tapos sindihan mo itong kalan, tsaka mo isalang yung kaldero. Paano sisindihan ng diuling na kalan? Napapanguso na naman niyang tanong sa binata. Lumipas ang oras at patuloy siyang tinuruan ni Rafael ng ilan pang gawaing pangkusina. Nang matapos silang kumain ng pananghalian, nasa labas si Esmeralda. Nakatunghay lang siya sa kaniyang paligid. Hindi niya alam kung anong lugar yon. Hindi naman probinsya, pero alam niya isa yung bakanting lote na tinayuan ng tolda ni Rafael. At bawat bahagi ng lugar ay may kung ano-anong bagay. Sa isang bahagi ay may 2 luma at pabulok na yatang sasakyan na pilit nitong kinukumpuni. At ilan pang mga motorsiklo. Sa kabilang bahagi naman ay puro mga tambak na lata at mga bote at kung ano-anong bagay na sa tingin niya ay basura na. Napasubsob siya sa kaniyang muka sa 2 palad niya. Hay, Esmeralda, nababaliw ka na ba talaga? Ano ba itong gulong pinasukan mo? Tumakas ka sa isang kasal para lang mapunta sa ganitong klaseng lugar.
Halos maiyak-iyak niyang sambit sa sarili. Anong ini-emote mo dyan? Napatingala naman siya at nanlaki ang mga mata nang tumambad sa kanya. Ang six-pack ng lalaking kanina lang ay kinaiinisan niya. Bahagya pa siyang napalunok habang pa-slow-mo na napapatingin at napapasunod sa bawat kilos nito. Oh, bakit? Nakakatakam ba? Napapangising tanong ni Rafael nang mapansing natulala siya sa katawan nito. Ano? Bastos mo ha? Singhal niya. Ako ba? O yung utak mo at ang mga mata? Nakangisi pa ring tanong ng binata. Grabe siya. Ganyan bang tingin mo sa akin? Hindi ako ganyang babae, no? Napapairap na salita niya. Sorry naman. Akala ko lang kasi natatakam ka at ginawa mong panghimagas ang abs ko. Baka gusto mo pang titigan. Hindi naman mauubos to eh. Sabi pa ni Rafael na lalo pang dumisplay sa harap niya. Naiilang naman siyang tumayo at umiwas sa binata. Grabe, ang kapal talaga ng mukha niya. Sabi pa ni Esmeralda nang makapasok sa loob ng tolda, pero hindi naman niya magawang may alis ang tingin niya sa abs nito. Magtatatlong araw lang nasa mansyon ni Alfred si Emerald. Wala namang ibang pinapagawa sa kaniyang binatang si Alfred. Matapos niyang maligo at magsuklay, kinuha nito ang ginamit niyang suklay na may mga ilang hibla pa ng buhok niya at inisilid sa isang plastic. Maya-maya ay may nakita siyang tao na dumating at ibinigay iyon sa lalaki. Nag-uusap ang mga ito pero hindi niya narinig. Pero tila alam na niya ang ginawa nito. Ano, ipinasuri mo ng buhok ko? Tanong niya sa lalaki. Nakakagulat ka naman. Sabi nito sa kanya dahil hindi nito akalaing lalapit siya sa pintuan habang nakatayo roon. Alam ko yun. Ganon yung ginagawa ng mga napapanood ko sa pelikula para malaman kung siya ba talagang nawawalang anak ng isang don. Ganon yun. Sabi naman ni Emerald. Habang hindi ko pa alam ang resulta, ikaw munang tatanggap ng lahat ng parusa at galit ko. Seryosong sambit ni Alfred. Ano? Teka, baliktad eh. Bulalas niya sa lalaki. Anong baliktad? Di ba dapat antayin mo muna ang result para kung mapatunayang hindi ako ang dapat mong parusahan, wala kang babayaran sa akin. Bakit ako? Wala naman akong kasalanan sa'yo. Tsaka hello, ako? Tatakbo sa kasal? Eh kung singyaman mo naman ang pakakasalan ko, tara na! Gusto kong magpakasal na tayo ngayon. Hinawakan pa niya ang isang braso nito at inaya niyang lumabas ng bahay. Mabilis namang nabawi ni Alfred ang kamay sa kanya. Bitawan mo nga ako, oportunista. Tsaka hindi na makakapaghintay ang parusa ko. Kasi galit na galit ako sa dinanas kong kahiyan sa lahat ng tao at sa buong pamilya ko. Naintindihan mo? Napisil pa nito ang pisngi ni Emerald. Aray ko naman! Sambit ng dalaga habang nahawakan ang kamay ng binatang inaakalang siya si Esmeralda. Kaya siguro iniwan ka ni Esmeralda kasi nakikita niyang malupit ka. Kung makapiga ka sa pisngi ko parang kamatis lang ah. Uy, may pakiramdam ako. Mabilis namang binitawan ng binata ang mukha niya at tinalikuran ng dalaga. Ngunit bigla namang napabaluktot ang dalaga at namilipit sa sakit ng tiyan. Aray! Sigaw niya habang namimilipit sa sakit ng tiyan. Nanlaki naman ang mga mata ni Alfred at nag-aalalang lumapit sa kanya. Anong nangyayari sa'yo? Kunot-no nitong tanong sa kanya. Ikaw kasi, tumaas yata ang acid ko. Na-stress kasi ako sa'yo eh. Ang labo mo kasi. Ang hirap mong ispelengin. Ano? Kung ano nung sinasabi mo? Naiinis na binuhat siya ni Alfred at nagmamadali silang lumabas. Mabuti na lang at naroon pa pala si Mang Baldo, ang driver niya. Mang Baldo, sa pinakamalapit na klinik. Mabilis siya nitong ipinasok sa loob ng sasakyan. Tsaka rin ito pumasok at tumabi sa kanya. Ilang sandali pa ay nasa biyahe na sila papuntang klinik. Aray! Sabi pa ni Emerald. Ano bang nangyayari? May sakit ka ba? Nag-aalala ang tinig ni Alfred. Oo, may ulcer ako. Kasi naman hindi mo ako pinapakain ng maayos. Dapat kasi kung mangingidnap ka, dapat handa ka. May mga pagkain na tama. Ang hirap naman kasing makialam sa mga gamit niyo sa kusina. Mamaya masira ko. Kaya ayun, kinain ko yung mga tirang pagkain sa ref niyo. Tsaka bakit wala kang katulong? Ang yaman mo naman. Kaya ka ba yumayaman kasi kuripot ka? Tuloy-tuloy na salita ni Emerald.
Lalo pa siyang naging madaldal habang lumalala ang sakit na nararamdaman niya. Naku sir, hindi ko akalaing may sakit pala si Ma'am Esmeralda. Sabat ng matanda. Emerald po ang pangalan ko, hindi po ako si Esmeralda. Bakit ang kulit niyo? Tumahimik ka na nga lang. Singhal ng binata sa kanya. Mahirap ipaliwanag, Mang Baldo, pero mukhang ibang tao nga ito. Imposibleng magkasakit ng ulcer si Esmeralda. At hindi pa naman natin alam kung ulcer nga ang dahilan ng pagsakit ng tiyan niya. Baka mamaya umaarte lang ito para makatakas na naman. Sabi pa ni Alfred. Kaya lang, nanlaki na naman ang mga mata niya nang biglang nahiga sa mga hita niya si Emerald. Pahiga, gusto kong matulog. Sambit nito. Nakita naman niyang namumutla na ang mga labi nito. Kaya natiyak niyang may nararamdaman talaga. Ayaw man niya, wala na siyang nagawa. Nang makarating sa klinik ay agad nang ginamot ng kaibigan niyang doktor, si Emerald. Nang nasa opisina na siya nito, Alfred, tingnan mo, ito ang mga result. Mukhang matagal na ang ulcer niya. Pero paanong nangyari yun? Nagtatakang tanong ni Dr. Vino, isa sa mga kaibigan niya. Atin na lang na dinala ko siya rito. I think hindi siya si Esmeralda. Sabi ni Alfred. Sino siya? Wala namang kakambal si Esmeralda. Baka nawala siya nung bata pa siya. Alam ko na. Doppelganger. Ano? Doppelganger? Oo, iilan lang daw ang meron yan dito sa mundo. At nagkakataon lang. Baka nga, nagkataong may doppelganger si Esme. Ay nako, nakakaloko naman ang mga nangyayari sa buhay mo. Sambit ni Vin na napasandal pa sa swivel chair at napapailing. Nasa bahay na sila at natutulog na si Emerald sa ipinaayos niyang silid nito. Napapunta niya tuloy ang asawa ni Mang Baldo ng hindi oras upang maasikaso ang bahay niya. Ang akala niyang pagpaparusang gagawin niya sa dalaga ay napalitan ng awa. Nakatitig lang siya sa natutulog na dalaga. Pinakatitigan niyang mabuti ang mukha nito at hinanapan ng kaunting pagkakaiba sa mukha nito at sa naaalala niyang mukha ni Esmeralda. Sa tagal ng pagtitig niya, nakita niya ang kaibahan ng dalaga. Tila nakangiti ang mga labi nito. Kahit na hindi naman, at may munting nunal ito sa kaliwang gilid ng mata na hindi mapapansin kung hindi tititigan. Ba't ka nakatingin sa akin? Nagulat pa siya nang marinig ang boses nito. Hindi siya makapaniwala na gising na ang dalaga at nakabangon na pala ito at nakalapit pa ang mukha sa mukha niya. Natitigilan na namang napakunot ang noo niya. Ano bang ginagawa mo? Tinitingnan ka. Tsaka kanina ka pa nakatitig sa akin. Ikaw ang anong ginagawa mo? Napapakurap naman ang mga mata nitong tanong sa kanya. Wala. Hindi lang ako makapaniwalang magkamukha kayo ni Esmeralda. Hindi ba talaga ikaw si Emerald nga ang pangalan ko. Maaring magkatunog at may ilang letrang nawawala pero hindi talaga ako ang babaeng yun. Tsaka bakit naman kasi siya tumakbo sa kasal ninyo? Sira ulo ba siya? Watch your mouth. Ayoko sa babaeng madaldal at kung ano-anong lumalabas na salita sa bibig. Singhal niya sa dalaga. Oops, sorry naman po. Sagot naman ito. Napapahilot na lang sa mga sentido si Alfred dahil sa hindi na nito malaman ngayon ang gagawin sa kanya. Lumipas pa ang mga araw at nakikita naman niyang nagsisipag ang dalaga nang maturuan na ito ng asawa ni Mang Baldo. Nagawa na nito ang lahat ng mga pwedeng gawin sa kusina niya. Madalas ring maglinis ang dalaga na parang hindi napapagod. Nakita naman ni Alfred ang lahat ng mga pagsisikap nito para mapagsilbihan siya. Sir Alfred, ito na po ang kape niyo. Anong tawag mo sa akin? Nakataas ang kilay na tanong niya at nailapag ang hawak na mga papeles. Sir Alfred, ano ba dapat? Napapakunot rin ang noo niyang tanong. Never mind. Kinuha na lang ng binata ang tasa ng kape at saka uminom. Dapat ba? Honey ang tawag ko sa'yo? Napabuga naman siya ng iniinom na kape dahil sa narinig mula sa dalaga. Anong pinagsasabi mo? Natapon patuloy. Sambit niya. Diba? Ganun yung sa mga nababasa ko at napapanood. Minsan may napakagandang katulong tapos may napakagwapong amo. Tapos nagkaibigan sila. Shut up. Masungit na sambit ni Alfred. Che, ikaw na ngang nilalambing ayaw mo pa. Hoy mister, kung wala naman pala tayong balak na may mangyaring relasyon sa atin, pwede ba? Pauwiin mo na ako. Baka hinahanap na ako ng mga magulang ko.
Sambit niya sa binata. Ang hindi niya alam ay napaimbestigahan na niya ang pamilya nito. Doon pa lang ay napapaniwala na siyang ibang tao nga ito. Huwag kang mag-alala, okay lang sila. Nasa maayos silang kalagayan. Sabi niya na napapahalukip-kip pa. Os, talaga? Paano mo nalaman? Alam ko na. Sambit pa niya at kinumpas pa ang mga kamay. Ano, katulad na naman sa mga napapanood mo sa TV at pelikula. Napamaang at pigil ang pagtawa na ginawa niya. Sa isang buwan na mahigit ng dalaga sa bahay na yon, tila ba naaliw na siya rito. Masarap ding magluto si Emerald. Isang bagay na alam niyang hindi magagawa ng anak mayamang tulad ni Esmeralda. Patuloy niya pang pinagmasdan ng masayahing si Emerald habang paikot-ikot sa buong opisina niya. At sa tuwing pinagmamasdan niya ito, tila ba nagiging maaliwalas ang paligid niya. Isang umaga, naisipang maglinis ni Emerald ng opisina ni Alfred. Kumuha siya ng hagdan para mas maabot ang ilang mga aklat sa itaas at mapunasan na rin ang mga yon. Anong ginagawa mo? Nagulat naman siya kaya nadulas siya sa hagdan ng kinatutuntungan. Ay! Patili niyang nasambit. Mabuti na lang at mabilis rin siyang nasalon ni Alfred. Ano ba kasing ginagawa mo? Pasinghal na sambit nito habang itinatayo siya. Salamat. Mabuti na lang. Ang bilis ng kamay mo. Salamat po. Halos naiiyak na sambit ni Emerald. Emerald, pwede bang mag-ingat ka sa mga ginagawa mo? Yung mga bagay na yan, hindi mo na dapat inisip. Paggalit na namang salita nito. Ang sungit mo naman, sir. Huwag kang ganyan. Tatanda ka ng maaga niyan. Ayan may wrinkles ka na sa noo. Nahawakan pa niya ang noo nito na may ilang guhit ang nakalitaw dahil sa palagi nitong pagsisimangot. Tapos ay tila namula ang pisngi nito at napabaling sa ibang direksyon ng paningin. Naku naman, nahiya siya. Napapangiting sambit ni Emerald. Ngunit hindi niya alam na bigla na lang siyang kakabigi ng binata. Nanlalaki tuloy ang mga mata niya at bahagya pa siya nitong tinulak papalapit sa may bintana. At laking gulat niya nang bigla siyang halikan ni Alfred. Isang halik na napakainit at hindi niya rin alam kung bakit tila may sariling buhay ang kaniyang mga labi at gumanti ito sa halik na yon. Napapikit na lang rin siya at talagang bumigay na. Samantala, habang tumatagal ang pagsasama ni Esmeralda at Rafael, unti-unti namang nakikilala nilang isa't isa. Nalaman ni Esmeralda na hindi naman pala pariwara at walang kwenta ang buhay ni Rafael. Madalas niya itong makita na abala sa ginagawang sasakyan, kaya nilapitan niya ito. Hanggang ngayon ba hindi mo pa naayos yan? Tanong niya sa binata. Hindi pa, pero malapit na. Kapag naayos ko tong kotse na to, ikaw ang una kong isasakay at ipapasyal. Sambit pa nito habang nakahiga sa ilalim ng kotse. Umupo naman siya sa may bukana noon at bahagya pang sinilip ang binata. Napatumba siya nang biglang lumitaw ang mukha ng binata. Aray! Naibulalas niya habang sinisikap na muling bumangon sa pagkakatumba. Bakit? Nagulat ka ba na may lumitaw na gwapo sa harapan mo? Nakangising sambit nito at tuluyan na ngang umalis sa pagkakahiga. Kumain ka na kaya? Sabi niya sa binata at hindi niya maunawaan kung bakit ganoon na lang kabilis ang tibok ng puso niya. Nagulat siya nang kunin nito ang kamay niya, tsaka akayin siya papasok sa loob ng tolda nila. Sabay na tayong kumain, para naman mas ganahan ako. Alam ko kasi, tingnan lang kita, ginaganahan na ako, kahit na hindi masarap ang luto mo. Sambit nito, nahalatang ng aasar. Alam ko namang hindi masarap ang luto ko, ipamukha pa ba? Pasinghal niyang sagot. Matampuhin ka naman masyado, tanggap ko naman kahit hindi masarap. Alam ko balang araw, sasarap din yan. Sabi pa ni Rafael na umupo na. Kaya nga habang hindi pa, ikaw muna ang ulam ko. Ngumisi naman ang binata sa kanya. Bakit? Kaya mo ba akong panindigan? Seryosong tanong ni Esmeralda. Oo, ang tanong, handa ka ba sa buhay na meron ako? Kaya mo bang mabuhay sa ganitong lugar? Tanong din ni Rafael. Napatingin naman siya sa mga mata nito. Nakita niyang seryoso ang mga tingin nito sa kanya. Oo, kung hindi, di sana umalis na ako. Kaya ko namang umalis kung gugustuhin ko.
Pero hindi ko alam kung bakit parang may pumipigil sa akin gawin yon. Napatayo siya at tinungo ang kusina para magsandok kunwari ng kanin. Nanlaki pa ang mga mata niya nang pagharap niya ay nakatayo na ito sa kanyang likuran. Mabuti naman, sinabi mo. Kasi gusto ko na rin na magkaliwanagan tayo. Gusto kitang tanungin kung hanggang kailan mo na naising manatili sa poder ko. Ha? Hanggang kailan ka ba mananatili sa tabi ko? Kasi kung alis ka, umalis ka na. Habang napipigilan ko pa ang sarili kong mahalin ka. Mariin ngunit mahina lang naman na sabi ni Rafael. Tumalikod ito sa kanya, ngunit hindi na niya napigilan ang sarili. Patakbo siyang lumapit at yumakap sa bewang ni Rafael. Huwag mo akong itaboy, pwede ba? Kung pinipigilan mo pa, pues ako hindi ko na kaya. Sa tingin ko, una palang mahal na kita. Ikaw ang nais ng puso kong makasama sa habang buhay. Ikaw ang gusto kong pakasalan. Matapos sabihin ang mga bagay na yon, hinarap siya ni Rafael at saka hinawakan sa muka. At wala nang pasintabing hinagkan siya nito. Iyon ang oras na naamin nila sa kanilang mga sarili na mahal nila ang isa't isa. Mula noon ay madalas nang sumama si Esmeralda kay Rafael sa kung saang lugar. Sumasama siya sa tuwing mamimili ito ng iba't ibang klase ng kalakal at mga scarf na gagamitin sa mga kinukumpuni. Sa katagalan ay nakasanay niya na ang makipagkalakalan kasama si Rafael. Hoy, hindi tamang timbang niyang isang yan. Malulugi kami niyan. Ang hirap din kayang linisin at ayusin yung ganyan. Bawasan mo rin yung presyo ng mga lumang gulong. Nakapamewang pangsambit ni Esmeralda. Ano ba naman tong si Ate Esme? Kuya Raf, lugi na kami. Ang kuripot. Napapakamot batok at ulo na lang ang mga kabataang nagbebenta sa kanila. Naging instant secretary kasi siya ni Rafael. Natutuwa naman si Rafael sa kanya dahil sa galing niyang mag-compute at hindi siya maisahan ng mga ngalakal. Ay, syempre naman, hindi pwedeng ganyan. Kawawa ang loves ko kapag ganyan. Sambit pa ni Esmeralda. Yan naman ang gusto ko sa loves ko. Nahapit pa ni Rafael ang bewang ni Esmeralda at nahalikan siya sa labi. Ano ba yan? Naglabing-labing pa sa harap namin. Doon nga kayo, nakakaumay. Sambit ng mga taong naroon na nagbebenta ng kalakal sa kanila. Inggit lang kayo kasi wala kayong magandang loves na gaya niya. Sabi ni Rafael na natatawa sa kanila. Lumakad naman si Esmeralda sa ibang pwesto ng mga nangangalakal sa palengke. Sweet na lalaki si Rafael at masungit at mataray na babae si Esmeralda. Talagang nasabi nila sa sarili nilang opposite can-attract, isang bagay na napagtanto ng dalaga. Masungit at tahimik din kasi si Alfred, kaya siguro hindi sila nagkahulihan ng loob. Kaya lang, ang pagsama-sama pala ni Esmeralda ang siyang magiging dahilan para makita ito ng mga tauhan ni Alfred. Yun bang tauhan na nakakalat sa ibang lugar? Hindi pa pala sila nasabihang may babaeng nakuha ang ibang mga tauhan ni Alfred at nasa mansyon na iyon ng binata. Yun ang babaeng tumakas. Nakita na natin sa wakas. Oo nga, kailangan makuha na natin at may uwi kay boss. Kaya naman, nagmamadali ang mga itong dinakip si Esmeralda at isinakay sa van. Ano ba? Bitawan niyo ako! Sigaw ni Esmeralda. Hindi pwede. Huli ka na namin. Iuwi ka namin sa lugar kung saan ka nararapat. Mabilis na naipasok ng mga lalaki si Esmeralda sa loob ng van at mabilis na umalis. Kuya, si Ate Esme! Turo ng isang kabataang nakakita sa pagkuha kay Esmeralda. Esmeralda! Agad namang tumakbo si Rafael, ngunit nakaandar na ang sasakyan. Mabilis na tumakbo si Rafael papunta sa motorsiklo niya at maagap na pinaandar yon. Hindi siya papayag na kunin nila sa kaniyang babaeng pinakamamahal niya. Esme, my loves! Hintayin mo ko! Sinundan nga ni Rafael ang van, ngunit hindi na niya ito nakita. Galit na galit si Rafael. Alam niya kung sino ang nagpakuha sa kaniyang minamahal na babae. Kaya naman, sinubukan niya itong hanapin at puntahan sa mansyon ng mga Alcantara. Nakarating naman sa bahay niya sa Laguna ang mga tauhan ni Alfred. Mabilis nilang ibinaba si Esmeralda at ipinasok sa loob ng kabahayan ni Alfred. Sir, ito na siya! Siya si Esmeralda! Nakuha na namin! Nagulat naman si Alfred nang bumungad ang dalaga.
Napatayo ito at natigilan. Sir, narito na. Siya namang biglang labas na Emerald galing sa kusina. Ha? Sino siya? Naguguluhan namang tanong ng mga lalaki. Oo nga, magkamukha sila. Marahan namang napaharap si Esmeralda sa babaeng nakatayo sa harapan niya at nanlalaki ang mga mata niya dahil daig pa niyang nakaharap sa isang malaking salamin. Sino ka? Sabay pa nilang naibigkas. Naku po, may babae na pala rito. Sino sa kanilang tunay na Esmeralda? Naguguluhang tanong ng mga lalaki. Shut up! Pwede na kayong umalis. Tapos na ang trabaho nyo. Antayin nyo na lang ang bayad sa inyo. Maring utos ni Alfred sa mga lalaki at mahigpit na binilina na huwag ipagsasabi ang mga nakita. Samantalang hindi pa rin maialis ni na Emerald at Esmeralda ang kanilang tingin sa isa't isa. Tulala at hindi nila kapwa mapaniwalaan ang ganitong pangyayari. Totoo ba to? Talaga bang magkamukha tayo? Wow! Para akong nakaharap sa salamin. Tumigil ka, huwag kang humarap sa akin. Mariing napapikit si Esmeralda, sabay napatalikod. Hindi mo ba alam kung sino raw ang unang makakita ng doppelganger niya? Siya ang unang mamamatay? Seryosong salita ni Esmeralda. Malakas namang natawa si Emerald. Doppelganger? Saang libro mo naman nabasa yan? Humahagalpak pa sa tawa si Emerald. Oo, doppelganger ang tawag sa taong hindi mo naman kakambal pero kamukha mo. Saad pa ni Esmeralda. Yun pala yun. Baka naman akong nawawalang kakambal mo. Kasi ganun yung mga napapanood ko sa pelikula. Malay mo. Natatawa pa rin si Emerald. Hindi kayo magkaano-ano. Nakita ko na ang resulta ng DNA test nyo. Hindi kayo magkadugo. Sambit naman ni Alfred. Wala akong paki sa sinasabi nyo. Tsaka umpisa pa lang sinabi ko naman na hindi ako siya. Sabi naman ni Emerald, sabay lakad papalapit kay Alfred. Nanlalaki naman ang mga mata ng binata. Nang bigla na lang siyang halika ni Emerald sa kaniyang mga labi. Pwede na siguro akong umalis ngayon. Narito na ang runaway bride mo. At ako lang naman ang doppelganger niya. Mabilis na tumalikod si Emerald at parang sundalong nagmartsa palabas ng malaking bahay ni Alfred. Nakalabas naman ito ng tuluyan. Hindi pa rin makagalaw ang binata sa kinatatayuan. Alfred, ano ba? Hahayaan mo ba siyang umalis? Hindi mo ba siya mahal? Sigaw naman ni Esmeralda. Tsaka palang natauhan ng binata at walang ano-anong tumakbo palabas. Emerald! Ngunit wala ng dalaga sa buong paligid. Kaya naman, nagmamadali na rin siyang tumakbo palabas ng gate niya. Hinabol niya ang dalaga at nakita nga niya itong mabilis na lumalakad sa kalsada. Emerald! Malakas niyang sigaw. Napahinto naman si Emerald, ngunit hindi lumingon. Huwag mo na akong habulin. Alam ko naman na siyang nararapat sa'yo. Mayaman ka. At ako mahirap lang. Wala akong may pagmamalaki. Nagkataong magkamukha kami. Pero yun lang yun. Sambit pa nito. Oo nga, pero ikaw ang mahal ko. Hindi ko naman siya pinahanap noon dahil sa pagmamahal. Kundi dahil sa pagigante. Pero ikaw ang natagpuan ko. At hindi ko naman nakalaing matututunan kitang mahalin. Sagot pa niya. Talaga ba? Mahal mo ko? Baka dahil lang sa mukha ko. Naituro pa niya ang mukha niya. Lumapit naman si Alfred at binuhat siya. Oo, ikaw lang mahal ko. Kahit ano pang itsura mo. Hindi ka doppelganger. May sarili kang ganda. Kaya naiiba ka para sa akin. At nanlaki muli ang mga mata niya nang halikan siya ni Emerald. Tama na, ang dami mo pang sinasabi. Natatawang sambit ni Emerald. Nang makabalik sila sa bahay niya, nakita nila si Esmeralda na nakaupo sa sopa. May hawak pa itong wine glass na may lamang alak. Wow! Feel at home ha? Sambit naman ni Emerald. Lumapit ito sa dalaga at umupo sa tabi nito. Ngayon, magkaliwanagan nga tayo? Sabi ni Emerald. Anong magkaliwanagan? Taas ang isang kilay na sagot ni Esmeralda. Para sabihin ko sa'yo, ako ang original sa mukhang yan. Ewan ko kung paano naging kamukha kita. Sambit ni Esmeralda. Aba, may ugali pala tong hindi maganda. Yabang ah. So ako pala rito yung nanggagaya ganon. Sa tingin mo, nagpa-opera pa ako ng mukha para lang maging kamukha mo? Malay ko. Sagot ni Esmeralda.
Hey, huwag nga kayong magaway. Singit na salita naman ni Alfred sa dalawang babae. Medyo sumakit ang ulo niya nang makita ang dalawa. Nang biglang magring ang cellphone ni Alfred, isang hindi kilalang numero ang rumihistro sa cellphone nito. Hello, sagot niya nang mapindot na niya ang cellphone. Alfred, nasan ka? Saan mo dinala si Esmeralda? Ibalik mo siya sa akin. Sagot naman ng lalaking tumatawag sa kabilang linya. Sino ba to? Si Rafael ba yan? Please naman pakausap. Mabilis na inagaw ni Esmeralda ang cellphone sa kanya. Wala naman siyang nagawa kundi ang mapailing na lang at tumabing umupo kay Emerald. Napasandal naman ang ulo ng dalaga sa kanya. Okay ka lang? May ibang lalaki na yata siyang kausap. Malungkot ring tanong ni Emerald sa kanya. Bakit naman ako hindi magiging okay? Wala na akong pakialam sa kanya. Ikaw lang mahalaga sa akin. Humarap siya sa dalaga at sandali silang nagtitigan. Pwede ba? Huwag kayong maglandian sa harapan ko. Nakakainis ha? My loves ko. Pumunta ka na dito. Sunduin mo na ako kasi niinggit nila ako. Sabi naman ni Esmeralda sa kausap sa cellphone. Huwag kang mag-alala, my loves ko. Papunta na ako. Kukunin kita dyan. Sambit pa ni Rafael buhat sa kabilang linya. Hindi naman mapigilang matawa ni na Alfred at Emerald sa itsura ni Esmeralda. Mukha kasi itong batang nawawala at hindi alam kung saan napadpad. Kasalanan mo to, Alfred. May babae ka na pala rito. Bakit hindi mo pa ako pinabayaan sa piling ni Rafael? Nakabusangot na sambit ni Esmeralda. Uy, huwag siyang sisihin mo, no? Kasalanan niyo ng mga siraulong tauhan niya. Sabat naman ni Emerald. Actually, kasalanan ko nga. Nakalimutan ko kasing may ibang grupo pa akong na-hired na maghanap sa kanya at hindi ko sila nasabihang tigilan na nilang paghanap. Kitam? Siya ang may kasalanan? Sagot pang muli ni Esmeralda. Maya-maya pa ay nakita nila ang mga sasakyang pumarada sa tapat ng bakuran ni Alfred. Nako, naloko na! Sambit ni Alfred. Bakit? Sino ba sila? Takang tanong naman ni Emerald. Hala, ang parents ko yan at ang mga magulang ni Alfred, bakit nandito sila? Bulalas na tanong ni Esmeralda. Pumasok na kami kahit na walang pahintulot mo, Mr. Alcantara. Sambit ng mama ni Esmeralda. Mama, bakit kayo narito? Tanong ni Esmeralda. Para kunin ka at muling pag-usapan ang kasal mo. Hindi ako papayag na doon ka sa lagalag na si Rafael mapunta. Pero mama, mahal ko si Rafael. Hindi ako magpapakasal kay Alfred. Hindi na matutuloy ang kasal. May mahal na rin akong iba. Sabi na rin ni Alfred. Hindi kami papayag, Alfred. Biglang nagsalita ang ama ni Alfred na naroon na pala. Si Esmeralda lang ang maaari mong pakasalan dahil siya ang kasosyo natin sa negosyo. Mama, Papa, si Rafael ang mahal ko. Isa rin naman siyang Alcantara. Alcantara na patapon ng buhay. Gusto mong mamuhay kasama ang mga basura at sira-sirang mga sasakyan? My goodness, Esmeralda. Hindi kita pinalaki para lang mapunta sa isang lalaking walang patutunguhan. Bakit po kayo ganyan? Ang sasama niyong magulang. Mabuti pa ang mga magulang ko. Kahit na mahirap lang kami, hindi naman ako dinidiktahan kung sinong lalaking mamahalin ko. Mahirap makisama sa taong hindi mo naman mahal. Nasabi bigla ni Emerald. Nakalimutan niyang may iisang mukha sila ni Esmeralda. Natulala at nagulat ang lahat. Mabilis namang nilapitan ni Alfred si Emerald at itinago sa likuran niya. Papa, siya ang babaeng pakakasalan ko. Sambit ni Alfred. Paanong magkamukha sila? Anong ibig sabihin nito? Nagtatakang tanong ng mga magulang nila. Nagkataon lang na magkamukha sila at siyang nakuha ko. Akala kasi ng mga tauhan ko siya si Esmeralda. Pero kilala ko na ang mga magulang niya at nagpagawa na ako ng DNA test. Hindi sila magkadugo o magkaano-ano. Paliwanag pa ni Alfred. Uncle, pumayag na kayong makasal sina Alfred at ang kamukha ni Esmeralda dahil ako magpapakasal kay Esme. Sabat ng isang tinig na nasa likuran nila, si Rafael. My loves! Sigaw ni Esmeralda at patakbong nilapitan ng binata. Napayaka pa sila sa isa't isa. My loves, sorry, natagalan ako. Sambit ni Rafael. Okay lang, basta dumating ka. Ikaw lang mahal ko.
Hindi ako papayag na magpakasal sa iba. Sabi pa ni Esmeralda habang naiiyak na nakayakap sa kanyang nobyo. Mahal kita. Sabay naghalikan ng dalawa sa harap ng lahat. Esmeralda! Nanggigigil na sambit ng ina nito. Mama, wala na kayong magagawa. Nagdadalang tao na po ako. Ikakasal na rin naman kami. Naiayos na namin ang lahat. Sagot ni Esmeralda sa ina. Wala na tayong magagawa. Hayaan na lang natin, mahal ko. Sagot ng ama ni Esmeralda na huling nakarating. Papa, sorry po talaga. Pero mahal ko si Rafael. Sabi ni Esmeralda na nakikiusap sa ama. Wala nang nagawa ang mga magulang ni na Esmeralda at Alfred sa mga naging desisyon nila. Itinuloy nila ang mga planong kasalan ngunit sa mga taong mahal nila. Nang araw na yun naman ay pinasundo ni Alfred ang mga magulang at kapatid ni Emerald. Naroon sila sa mansyon ni Alfred. Naku sir, sigurado ho ba kayong ang anak namin ang gusto niyong pakasalan? Nagtatakang tanong ng ina ni Emerald. Opo, sana po ay pumayag kayo. Magalang namang sagot ni Alfred. Naku sir, ang anak kong yan, napakatabil ng dila niyan. Marami ang sinasabi palagi. Sabi naman ng ama ni Emerald. Ate Emerald, iiwan mo na ba kami? Hindi Sheena. Andito pa rin ang ate para sa'yo. Napapangiting sambit ni Emerald. Naku, pag-isipan niyo po munang maigi. Sabing muli ng ama niya at tila nag-aalangan kung papayag. Tatay naman, sabi po niyo noon kahit sinong mahalin ko okay lang sa inyo. Napapangusong sabi ni Emerald. Itay, inay, huwag na po kayong mag-alala. Pangangalagaan ko namang mabuti si Emerald. Hindi ko siya pababayaan. Sana po pagkatiwalaan niyo ko. Magalang na sabi ni Alfred habang taimtim na nakatingin sa mga magulang ng dalagang minamahal niya. Nako, ayos lang po ba sa pamilya ninyo na maging bahagi ang anak ko sa pamilya niyo? Wala pong problema. May sarili naman po akong buhay at kaya ko pong tumayo sa sarili kong mga paa. Kahit hindi siya tanggapin ng mga magulang ko, siya pa rin po ang pakakasalan ko. Sambit ni Alfred. Ay hindi ganun iho. Alam mo kasi bilang magulang dapat pa rin irespeto mo ang opinyon nila. Sana'y maging maayos pa rin ang relasyon mo sa mga magulang mo. Ayaw namin na si Emerald namin ang dahilan at magkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan. Mas mabuting ayusin mo ang relasyon mo sa kanila para mas pagpalain pa kayo ng may kapal. Isang payo mula sa ama at ina ni Emerald na sinunod naman nilang dalawa. Ginawa nilang lahat para matanggap si Emerald ng mga magulang ni Alfred. Nagstay sila sa mansyon ng mga Alcantara ng isang buwan bago ang kanilang kasal. Mama, kain na po tayo. Ako po ang nagluto. Malakas na sabi ni Emerald habang nasa malaking sala ang lahat. Mga kapatid at magulang ni Alfred. Naroon din ang binata. Oh, tara na. Nako, magsisisi ang hindi makatikim ng luto ng mahal kong fiancé. Bulalas ni Alfred. Noon lang din nila nakitang masayahin ang kanilang anak na panganay. Kaya naman naisip nilang may magandang impluwensya rin si Emerald sa anak nila. Oo nga, mabuti pa't magtungo na tayo sa dining area at kumain. Masayang sambit ng mama ni Alfred. Simula nga noon ay nakuha niya na ang loob ng buong pamilya ni Alfred. Natutuhan nilang mahalin ang dalaga nang hindi nakikita kung ano ang antas ng buhay na pinanggalingan nito. Mas nakita nila ang mga magagandang katangian nito. Emerald, ano naman ang ginagawa mo dyan? Tanong ni Alfred. Naroon siya sa beranda at masayang nakatingin sa langit. Masaya lang ako, sagot ng dalaga. Yumakap si Alfred sa bewang niya at isinampay ang mukha nito sa balikat niya. Mabuti naman masaya ka na. Ako hindi pa eh. Sambit niya. Bakit na naman? Naiinip na ako. Gusto ko na sanang ikasal tayo. Pero ilang araw pa. Sabi niya na naglalambing sa kaniyang fiancé. Ay, parang may ibig sabihin yan. Parang ayaw kong marinig. Natatawa at kinikilig na sambit ni Emerald sa binata. Ano? Wala pa nga eh. Hindi ko pa sinasabi. Nahuhulaan mo na. Nakangising salita ni Alfred. Ako pa?
Marami na akong napano. Ngunit hindi na naituloy nito ang mga sasabihin nang halikan siya ng binata. Napaangkla na lang ang mga kamay niya sa leeg ng binata. Makalipas ang 1 buwan, ayos na ang lahat sa kanilang kasal. Sa iisang lugar na lang sila ikinasal ni na Rafael. Yun ay sa isang beach resort sa La Union, kung saan doon na rin sila mag-honeymoon. Ang kasalang yun ng 2 lalaki ng mga Alcantara ay kinagulat ng lahat nilang kakilala. Lalo pang ikinapagtaka ng lahat nang makita nila ang 2 babae ang naglalakad papuntang altar na may parehong muka. Kambal ba sila? Tanong ng isa sa mga bisitang naroon. Nako, hindi. Sabi nila magkamukha lang daw talaga, pero hindi magkaano-ano. Yun daw may tawag dun. Ano nga yun? Sabi pa noong katabi ng babae. Doppelganger daw yun. Singit ni Elisa. Ang kapatid ni Emerald na hindi nila alam ay naririnig sila sa likod. Natatawa na lang sila, ngunit pilit nilang itinuon ang kanilang paningin sa kanilang mga groom. Naisipan pa ni Emerald na lukohin ang 2. Palit tayo ha, tingnan natin kung makikilala nila tayo. Bulong ni Emerald habang nakatakip pa ang mga mukha nila. Naroon na sila sa altar pareho at tumayo sila sa mga maling lalaki. Hanggang sa matapos ang sermon ng pare at tinanong sila, pareho naman silang sumagot ng oo. Ngunit nang tanggalin na ni Alfred at Rafael ang kanilang mga belo, nagtaka naman ng mga ito. Teka, parang hindi ka... Sambit ni Alfred. Oo nga, parang iba ka. Bulalas din ni Rafael. Hindi na nila mapigilan ng mapatawa at nagkatinginan sila. Mukhang kilala nga nila tayo. Nakangising sambit ni Esmeralda kay Emerald. Ah, kayo ha? Pinagkakatuwaan niyo pa kami. Porket alam niyong nababaliw kami sa inyo. Sambit ni Rafael. Ha? Sinong nababaliw? Hindi ah. Napatingin naman si Emerald kay Alfred. Ah, ganon. Sambit ni Emerald. Sabay tumalikod ito sa kanya. Hindi pa nga tapos. Baliw na baliw ka mo. Sambit ni Alfred at binuhat pa si Emerald. At saka hinalikan sa labi. Oh, magpapahuli ba tayo? Sambit ni Rafael kay Esmeralda. Nagpalakpakan naman ang lahat ng mga bisita nila at masaya sa natapos na kasalan ng 2 Alcantara sa mga babaeng may magkatulad na muka, ngunit may magkaibang pagkatao. Kapwa pa nila niyakap ang isa't isa. Oh, sa ibang hotel na kayo mag-check-in na para maiwasan ng palit-palit ha? Paalala na naman ni Rafael sa kanila. Talaga, doon kami sa malayo. Doon din kayo sa mas malayo. Sambit pa ni Alfred. Natatawa na lang silang 2 sa parang mga batang bangayan ng magpinsan. Esmeralda! Esmeralda! Malakas na sigaw ni Rafael habang nag-i-exercise sa lapag. Ano ba naman my loves, ang ingay mo? Tawag ng tawag sa pangalan ko. Sabi niya sa asawa. My loves, tapos ka na bang mag-shower? Gusto na kitang makatabi dito sa kama natin. Sigaw pa ni Rafael. Kanina pa nga ako rito, my loves. Kanina pa kita nakikita dyan sa lapag na nagpo-push up. Ano? Napatayo naman siya at napaupo sa kama na para bang walang ginawa. Hay nako, hindi mo naman kailangan gawin yan. Alam ko namang malakas ka. Sambit ni Esmeralda. Eto nga, may laman na to. Kahit na my loves, iba naman ngayon. Malay mo, maging kambal pa. Baka may humabol. Nakangising sambit ni Rafael. Sira, hindi naman pwede yun. Natatawa niyang nalapirot ang pisngi ng asawa. Malay mo, ikaw nga may kamukha na parang kambal mo pero hindi naman. Maraming kakaibang nangyayari sa paligid natin. Kaya tara na, simulan na natin ang gumawa ng kakaiba ngayong gabi. Sambit pa nito na sinunggaban siya. Pasaway ka talaga, Rafael. Kinikilig na sambit ni Esmeralda. Habang nagsha-shower naman si Alfred, nagulat siyang bumukas ang pintuan. Emerald! Alfred, nahihilam ako. Puro kasi sabon ang mukha ko. Nawala ng tubig yung gripo sa lababo. Nakaangat pa ang kamay ni Emerald at puro sabon ang mukha nito. Suot nito ang isang manipis na nightgown niya, kung saan bakas ang napakagandang katawan ng asawa. Alfred, ano ba? Nasaan ka ba? Patuloy na kinakapan nito sa ere ang kamay. Siya naman ay umiiwas sa asawa niya.
Hubad kasi siya dahil kasalukuyan din siyang naliligo at puro sabon ang katawan niya. Bakit kasi hindi mo na lang ako hinintay na makalabas ng banyo? Tanong ni Alfred. Nahihiya siya dahil hindi pa siya nakadamit. Nasaan ka ba? Bakit ayaw mo akong lapitan? Mamaya madulas ako. Nangyari nga ang sinabi nito at kamuntik na itong madulas. Mabuti na lang at naagapan niya at nayakap niya ito. Bulaga! Malakas na sambit ni Emerald sa kanya. Ano bang ginagawa mo? Ikaw kasi ang tagal mong maligo, naiinip na ako. Kaya gumawa na ako ng paraan. Ang laki pala ng katawan mo ha? Asawa ko? Bulalas ni Emerald sa kanya. Puro ka naman kalokohan. Munti ka pang madisgrasya sa mga pinaggagawa mo. Napapasimangot na sambit ni Alfred. Ito pa ang naiiskandalo sa pinaggagawa ni Emerald sa kanya. Ay, hala siya. Para ka namang matandang ewan. Hanin mo natin ngayon, oy. Ano to, tagu-taguan? Naiinis na sambit ni Emerald sa kanya. Ngumuso pa ito na siyang naging dahilan para matawa siya. Tingnan mo yung itsura mo, para kang babaeng multo. Sambit pa niya habang tinitingnan ng asawa. Paano'y puno ng sabon ang mukha nito. Bahala ka nga kung ayaw mo, aalis na lang ako. Sabi ni Emerald na may himig pagtatampo sa asawa. Kinabig naman niya ito at mahigpit na ikinulong sa kaniyang bisig. Agresibo ka talaga, sabi niya, sabay nahalikan ito sa pisngi. Bakit sa pisngi? Dapat sa lips. Sambit nito. Huwag mong sabihin na ngayon ka pa nahiya sa akin kung kailan kasal na tayo at asawa na kita. Umangkla na naman ang mga kamay ni Emerald kay Alfred at marahas na hinalikan ng asawa sa mga labi. Grabe ka, kagulat-gulat ka talaga asawa ko. Sambit pa niya at siya naman ang sumunggab ng halik kay Emerald. Doon na nila ginawa ang kanilang unang gabi sa ilalim ng shower na patuloy na umaagos at bumabasa sa kanila. Makalipas ang ilang buwan, naging malapit pang magkaibigan sina Esmeralda at Emerald tulad ng karaniwang nangyayari. Madalas nga silang mapagkamalang kambal. Tinatawanan na lang nila ang mga tao sa tuwing sinasabihan silang kambal kahit na hindi naman. Hayaan na lang natin sila. Mahirap namang paliwanagan ng lahat ng tao. Sambit ni Esmeralda. Nasa isang ospital sila ng mga oras na yon. Pareho silang nagpapacheck up. Kaya lang, mas malaki na ang tiyan ni Esmeralda kay Emerald. Mrs. Almeida Alcantara. Tawag ng nurse. Mrs. Agoncillo Alcantara. Tawag rin ng isang nurse. Napapatingin na lang ang ibang mommies na naroon kung bakit magkaiba sila ng mga gitnang apelyido. Natatawa silang sabay na tumayo at lumapit sa mga nurse na tumawag sa kanila. Ilang oras pang lumipas at sabay rin silang nagtungo sa isang restaurant kung saan sila kikitain ang kanilang mga asawa. Mula sa malayo ay natanaw naman sila ni Dr. Vin Valencia. Oh, narito pala kayo. Nakangising lumapit ang binata. Kilala nilang pareho dahil pareho palang kaibigan ni na Alfred at Rafael ang manggagamot. Ikaw pala Dr. Vin. Bati rin ni Emerald. Si Esmeralda naman ay ngumiti lang. Oh, the runaway bride and her doppelganger. Bulalas nito sa kanila. Hoy, Dr. Vin Valencia, pwede bang layuan mo ang mga asawa namin? Sigaw ni Rafael. Kasunod dito si Alfred sa likod nito. Lumapit kay Esmeralda si Rafael. Oh, mabuti naman at hindi ka nalilito. Bakit naman kami malilito? Kaya nga namin pinakasalan. Sabat din ni Alfred. Oh, talaga palang nakatuluyan mo si Miss Emerald. Ano, okay ka na ba Miss Emerald? Sambit pa nito na kumindat kay Emerald. Opo, Doc. Salamat po. Ano, wag mo nga kinikindatan ng misis ko? Sambit ni Alfred na may himig ng pagsiselos. Grabe kayo. Sige na nga, aalis na ako. Baka mapagtulungan ako ng mga asawa niyong mukhang seloso. Natatawa na lang na nagpaalam ang doktor. Sige na, Doc. Bye-bye. Kaway pa ni Emerald sa doktor. Tama na nga. Sabay ibinaba pa ni Alfred ang kamay ng asawa. Seloso pala si Insan, kaya huwag ka nang masyadong makikipag-usap sa ibang lalaki. Sabi ni Rafael. At ikaw naman, huwag kang nakikipagkindatan sa ibang babae. Sabi naman ni Esmeralda. Napakamot naman sa ulo si Rafael
dahil sa sinabi ng asawa. Hindi nga nagtagal at naunang nanganak si Esmeralda. Nanganak ito ng lalaki at pinangalan ng Rafi. Cute na cute ang bata at tuwang-tuwa silang lahat na nakakita sa naging anak ng mga ito. My loves, thank you so much at binigyan mo ko ng anak na napakagwapo. Kamukhang kamukha ko. Bulalas ni Rafael at nahalikan pa ang asawa habang karga nito ang kanilang baby. Masayang masaya sila habang pinagmamasdan ng mag-asawa na masaya dahil sa naging anak nila. Naisip na lang nila na marahil ang kapalaran ang siyang may adya kung bakit sila naging magkamuka. Emerald, ang saya nila no? Bulong ni Alfred sa asawa habang nakamasid sila sa dalawa. Oo nga, buti silang nagkatuluyan. Sambit ni Emerald. Oo nga, buti na lang magkamuka kayo. Kasi kung hindi ka naman makakarating sa bahay ko. Hindi kita makikilala. Mabuti nilang may doppelganger siya. Naging masaya tuloy kaming pareho ng pinsan ko. Mas lalo pa tayong sasaya sa pagdating ni baby. Ano nga palang ipapangalan natin sa kanya? Tanong ni Emerald sa kaniyang asawang si Alfred. Ruby. Sagot nito. Bakit Ruby? Tanong ni Emerald. Dahil pareho kayong gems ng buhay ko. Sabay halik pa niya sa asawa. Matapos noon, hindi naman nakalimutan ni Emerald na tulungan ang kaniyang mga magulang. Nagbigay naman si Alfred ng pera para makapagpatayo ang mga ito ng maliit na negosyo at binilhan na rin nila ito ng bahay upang magkaroon ng maayos na matitirhan ng mga ito. Asawa ko, salamat sa pagbibigay mo ng tulong sa mga magulang ko. Tatanawin namin sa itong malaking utang na loob. Sabi niya sa asawa. Emerald, huwag mong sabihin yan. Pamilya ko na rin sila, okay? Ngumiti siya ng matamis sa asawa bago nagsalita. Salamat. Nayakap naman siya ni Alfred. Halika na nga sa loob. Aya pa nito sa kanya. Pagkalipas ng ilang buwan, ay si Emerald naman ang nanganak. Isang napakagandang sanggol na babae at pinangalanan nilang Ruby. Mula nga noon ay naging masaya na sina Alfred at Emerald. Ganon din sina Rafael at Esmeralda sa kanilang mga naging buhay. Wakas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwento ng 4 na karakter na ito. Sana po ay samahan niyo pa rin kami sa ating susunod na kwento. Ito po si Inday Series at hanggang sa muli. Salamat po.